Amen. Manatili po tayong nakatayo. Diyan lang po ang music team. Hallelujah. Kulang ang habang buhay para maipahayag ang kabutihan ng ating Panginoon. Kulang ang bawat tinig para mabanggit natin kung gaano kabuti at tapat ang ating Diyos. Amen. Kaya huwag kang aalis sa lugar na ito na hindi mo naaawitan na sasamba ang ating Panginoon. Huwag mong sasayangin ang pagkakataon na makapiling ang Diyos sa oras at sandaling ito. Amen. Patuloy nga po nating sambahin pa ang ating Panginoon. Wala pong instrument. Awitan po natin ang ating Panginoon. Ika'y tapat sa habang buhay. Can I hear all the women lamang? Lahat ng mga kababaihan. Pakaila. Lahat ng mga kababaihan. Ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Yung mga katatayan, sambahin natin ang ating Panginoon. Amen! Mabuti at tapat ang ating Diyos na buhay. Amen! Ganyan lamang ba ang ating pagpupuri sa ating Panginoon? Amen! Napakabuti na Diyos from the day zero of your life. Nung ikaw ay nasa pupunan pa lamang ng iyong ina, tapat at mabuti na ang ating Diyos. Hanggang sa kasalukuyan, hindi ka iniwan ng ating Panginoon. Hanggang sa kasalukuyan, tapat ang Diyos na kumikilos sa buhay at buong sambahayan mo. Yung mga kabataan, purihin natin ang ating Panginoon. Mga kabataan, may kabataan ba dito na nagpupuri sa ating Panginoon? Hallelujah! Walang masasayang. Sa oras na ito, walang masasayang. Lahat po tayo gumalaw, kumilos, magpuri sa ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Hanggat ako ay nabubuhay. Yes, oh God. Aawitan ka namin, Panginoon. Itataas po namin ang iyong pangalan. Hallelujah. Lahat po, lahat. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay. Yes, Lord. Kulang ang aming buhay. Ang kabutihan ng Diyos. Yes, Lord. Hallelujah. Kulang ang aming buhay, Panginoon. Kulang ang habang buhay na pagpupurit, pagpapasalamat po namin. Dahil ikaw ang Diyos na pinakamataas. Ikaw ang hari ng mga hari. You are our Abba Father. Ikaw ang aming Ama. Mabuting Ama, tapat na Ama, mapagmahal na Ama. Ang Ama na hindi nagbabago siyang noon, ngayon at magpakailanman. Kaya ang kabutihan mo, God, ito higit pa, Panginoon, sa anumang problema na aming pinagdaraanan. Ang kabutihan mo ay higit pa sa anumang aming karamdaman, Panginoon. Kaya ngayong oras sa sandaling ito, God, maghari ka. Maghari ka. Maghari ka. Maghari ka. Paranasan po namin ang kapangyarihan sa bawat sulok ng lugar na ito, Panginoon. The manifestation of your power, oh God. Ang pagkilos mo, oh God. Sa aming awitan pa lamang, Panginoon. Mawawala na yung mga kirot na nararamdaman. Sa pag-aawitan pa lamang, Panginoon, naaayos na mga pamilyang sira, Panginoon. Sa pag-aawitan pa lamang, oh God, lahat ng pag-aalinlangan, Panginoon, ay magkakaroon ng katugunan, Father, at kalinawan buhat sa iyo, oh God. Kaya, Panginoon, salamat. Ikaw ang maitaas, ikaw ang mapurihan. Ikaw ang madakila
sa lugar nito, God. Salamat po, salamat po. Ang lahat ng pinagpala, sumigaw na, Amen! Amen! Hallelujah! Salamat po, music team. Salamat po sa bawat isa po sa atin. Amen. Hallelujah. Ayan. Ayan. Okay po, sige po, settle down po muna. Settle down po kayo. Ganon din po ako. Habang nanginginig na naman ako. Amen. Nagulat ba kayo? Oh, si Sister Jet. Asan ang baby niyan? Andun po kay Ma'am C. Siya muna ang nanay for today's video. Yeah. So magandang umaga po muli sa bawat isa. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Masaya po ba tayo ngayong umagang ito? Maligaya po ba tayo ngayong umagang ito? Amen. Kayo'y puting-puti eh. Kailangan laging maligaya, malinis, masaya. Amen. Sarapan ng ating Panginoon. Amen. Kaya but before that, bago po tayo mag-proceed sa ating pong mensahe ngayong umagang ito, nagkaroon po ng gawain, ng feeding program, ang ating pong simbahan. Palakpakan niyo nga po ang ating Diyos. Amen. Kailan po ito? Noong Thursday. Ayan, Pastor King. Ayan. So, doon po, nagkaroon po tayo ng feeding program in Platero. At sabay-sabay po muna nating panoorin ang video na inihanda po nating production team. Magandang araw mga kabiyaya. Kami po sa Biyaya ng Diyos Binyan ay nais kayong anyayahan na makiisa sa ating Project 2025. Ito po ang ilan sa ating mga proyekto: equipment replacement and upgrade, drum enclosure, digital camera purchase, television purchase, at ang paghahanda sa ating 70th year anniversary celebration. Layon po ng ating proyekto na lalo mas mapalawak ang naaabot ng ating church activities tulad ng ating live Sunday service, Magandang araw mga kabiyaya. Kami po sa Biyaya ng Diyos Binyan ay nais kayong anyayahan na makiisa sa ating Project 2025. Ito po ang ilan sa ating mga proyekto: equipment replacement and upgrade, drum enclosure, digital camera purchase, television purchase, at ang paghahanda sa ating 70th year anniversary celebration. Layon po ng ating proyekto na lalo mas mapalawak ang naaabot ng ating church activities tulad ng ating live Sunday service at ang ating mga regular daily programs. Layon din ito na ma-improve ang kalidad ng mga inilalabas natin mga programa sa iba't ibang social media platforms tulad ng Facebook, YouTube, TikTok at Instagram. Para po sa inyong pledge ay makipag-ugnayan lamang sa ating church admin, Sister Aren Aleglado via Facebook o sa numero 0917-864-5820. Sama-sama po nating papurihan at parangalan ang ating Panginoon. Muli po, kami ay nagpapasalamat sa inyong pakikisa sa Project 20.
Panginoon, bago tayo tumanggap ng banal na hapunan. Sige nga po, bigyan po natin ng ilang sandali ating bawat sarili na magpasalamat at humingi din ng kapatawaran sa ating Diyos, sa ating mga nagawang hindi kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah. Yes, make this a personal prayer. Hallelujah, 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 oh God. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, aming Ama, salamat po. Salamat po sa iyong anak na si Jesucristo, na siya pong nabayubay at napako sa krus at umagos ang dugo, Panginoon, upang kami po ay mahugasan ng aming kasalanan, Panginoon. Upang kami malinis, O God. Upang kami maging malaya sa anumang karamdaman at anumang pagkakautang, kahirapan, Panginoon. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po sa dakilang pag-ibig mo. Salamat sa iyong bugtong na anak na Jesucristo. At patawarin mo kami sa anumang hindi namin nagawang tama sa iyong harapan upang kami magkarapat-dapat. At salamat po sa iyong anak na si Jesus na ginawa po kaming righteous. Amen. Righteous sa iyong harapan, Panginoon. Kaya kami po, Panginoon, ay laging nagtatago, Panginoon, sa likuran ng aming Panginoong Jesus upang makita mo ang katuwiran sa buhay ng aming Panginoong Jesucristo. Panginoon, salamat po sa bawat isa na tatanggap ng banal na hapunan. O God, mapagpala ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Taas po natin ang tinapay. Amen. Nung gabi, bago ipagkanulo ang ating Panginoong Jesus, siya'y dumampot ng tinapay, pinagpira-piraso, at sinabi, ito ang aking katawan na inaalay para sa inyo. Kanin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Atin pong kainin. Sige po, ready na po ang ating pong. Ganoon din naman, dumampot siya ng saro at sinabi, ito ang aking dugo, siyang bagong tipan, na sa tuwing kayo kakain ng tinapay at iinom ng sarong ito, inaalala niyo ang aking kamatayan hanggang sa aking muling pagbabalik. Ating pong inumin. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, God. Hallelujah. Sige po. Salamat po sa ating ushering team na maagap. Pagkuha po ng ating mga pinaggamitan. Amen. Sige po, kayo po ay makakaupo na. Amen. Inom lang po ako. Pwede bang huminga? Kinabahan. Amen. Salamat po sa Diyos. It's been more than a year po na tayo po ay nakatayo dito. Last May po ata. May laman na po yung akin tiyan. Ngayon, may laman pa rin. Huwag nyo nang tingnan. Malaki pa rin yan. Pero nailabas ko na yun si Baby Ash. Ayan. So, salamat sa Diyos. Meron tayong malusog na baby, pang-apat. Ayan. Pati yung nanay, malusog. Pati tatay, malusog. At pinagpapala po na ating Panginoon. So, yun po, pinagkatiwalaan po muli tayo na makapagbahagi po ng salita natin Diyos. Lagi po tayong titingin sa ating Diyos, hindi po sa nagtagapaghatid. Amen? Sapagat kapag tumingin po kayo sa tagapagsalita, tagapaghatid, marami kayong makikitang kamalian. Pero kapag sa Diyos ka tumingin,
andun ang katagumpayan. Amen? Kaya palakpakan po natin minsan pa ating Panginoon. Amen. So kahapon, sabi ko nga, so I was advised na, yun nga, magbabahagi last Friday. So syempre, ilang araw lang ang preparation, Sunday na. Habang may 4 kang anak at isang asawa. So kahapon, gabi, nagagawa pa kami ng homework ng mga bata. Past 9 na, hindi pa tapos ang assignment, gagawa pa si mami ng message. Nantok na ako. Sabi ko, bukas na lang ako gagawa ng mensahe nating Panginoon. And before bago po ako nakahumiga, nanalangin ako sa ating Panginoon. Panginoon, ano po ba ang mensahe na ipagkakaloob mo ngayong araw na ito? Ang pinaalala niya sa akin yung aking pong isinulat noon. Mahilig po akong sumulat. Mahilig akong gumawa ng mga articles, mga essay writing contest, yan. Lumalaban po tayo dyan noon. Mahilig po ako magsulat dahil nahihiya akong magsalita. Dinadaan ko sa sulat. So isa dun sa binigay sa akin nating Panginoon, nakita ko yung picture. Pakita nga po, Star. Nakita ko yung picture dun sa isang mga isinulat ko, dun sa aking pong blog na ginawa. So meron ako nakita doon, Sister Aaron, pasuyo po, yung picture, the difference, ayan. Ito po yung bahay namin noon, yung aming inupahan noon. So, one morning, habang nagkakape po ako doon, nakapasok ng mga bata So, nakaupo ako dito, meron kasing terrace dito. Nakaupo ako. So, habang nakaupo ako, nakita ko yung 2 puno. Nakikita niyo po yung puno. Isa, green na green, daming dahon. Puno ng ano to? Mangga. Ano po? Puno ng mangga. Tapos dun sa katabi, ano nangyari? Kalbo. Onting ingat po sa kalbo. Yung asawa ko kasi, medyo ano lang, naglagas. Maraming masasaktan. Ito po ay green na green, di ba? Sobrang leafy niya at marami po yung bunga. Hindi lang kita dito sa picture. Ito naman, dried na. Wala nang dahon. Ang galing ng Panginoon, no? Nakaupo lang ako, nagkakape, pinatingin niya ako sa taas at nakita ko the revelation of God. Anong revelation ng ating Panginoon ngayon? You have to choose, do you want to be fruitful or do you want to be fruitless? Anong pipiliin po natin? Maging mabunga po tayo o wala kang bunga? Tatanungin ko kayo ngayong araw na ito, ngayong umagang ito, sino ka dyan? Yung kalbo. Yung kalbo, maraming buhok. Yung maraming dahon o yung naglalagas? Yan, yung maraming dahon. Kaya ngayong umagang ito, choose to be fruitful. Piliin mo na maging mabunga ka ngayong oras at sandaling ito. Huwag kang uuwi na wala kang bunga. Amen? Huwag kang uuwi na ikaw ay tuyot na tuyot, dry na dry, walang buhok. Amen? So bago tayo, tumayo nga po tayo, basahin po natin ang salita ng ating Panginoon. Be fruitful ang mensahe ng Diyos ngayong umagang ito. Amen? Basahin po natin in John 15. Ayan. John 15, verse 1 to 4. Ayan. Sabay-sabay po tayo. I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Hallelujah. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos. Salamat po
sa umagang ito. Salamat po sa mensahe, O God. Napakagandang mensahe mo, Panginoon, na kami po ay laging mamunga, Panginoon, na kami po ay laging maging hitik sa bunga, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, hindi po mapangyayari ito kung ikaw ay malayo po sa amin. Kaya kailangan po namin humugpong sa iyo, Father God. Kailangan namin, we should remain in you, O Jesus, so that we will be fruitful, O God. Kaya Panginoon, salamat po. Magpapalang bawat isang makapakinig ng iyong salita. Salamat po. Inangkin na po namin ang katagumpayan sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Upo na po kayo. Ayan. Thank you po. Amen. So today, this morning, wag lang po nating asamin that we will be motivated by the speaker. Iba kasi yung motivation at manifestation. Amen? Kasi pag motivated ka, parang gaganahan ka lang na, ay, dapat ko palang gawin yon. Ganun lang hanggang linggo lang yan. Maniwala kayo sa akin. Dahil pagdating ng Lunes, tamad ka na. Amen? But when you ask for the manifestation of God, from Monday until Saturday and until Sunday, nandoon ang pagkilos ng ating Panginoon. Amen? Huwag lang kayong maghahanap ng mga motivational speaker. Yung mga gusto ko siya mapakinggan. Galing niya magsalita. Amen? Magaling magsalita. Pero meron bang bunga yung kanyang mga sinasabi? Amen? Huwag lang po kayo maghanap ng mga speaker na, ang galing niya mag-English, idol ko na siya. Huwag lang po yun. Ang hanapin po natin yung katotohanan na ipinagkakaloob po ng banal na spirito. Amen? Lagi po tayong titingin dun sa katotohanan because the truth will set us free. Ang magbibigay ng kalayaan po sa atin, ang magpapalaya po sa atin, ang katotohanan na buhat sa ating Panginoon. Amen? Be intentional sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pagbabasa ng Biblia. Be intentional. Kahapon, nag-grocery po kami kahapon eh. Tapos may nakasalubong kami, niyaya pa kami magkape. Ayan. So, hapon na kami nakauwi. Ayan. Pero yung mga anak ko, pagdating pa namin, nagyaya pang maglaro. Kahit pagod na ako, nasakit yung ulo ko. Pero, sabi, Mami, laro tayo. O, sige, laro tayo. Be intentional. Ayun yung tinatawag na intentional parenting. Alam niyo, kahit ayaw mo, kahit pagod ka, pero dahil gusto ng anak mo, gagawin mo. Be intentional. So, naglaro kami ng badminton, naglaro kami ng volleyball. Nakakapagod. Pero ang kalat-kalat pa ng bahay. Ramdam mo yun, Sterica. Ramdam natin yung mga apat ang anak eh, di ba? Ang kalat pa ng bahay na yung palabahin. Ayan. Pero kailangan ng anak mo yung attention mo. Be intentional. Intentional. Amen? Kaya ngayong umagang ito, be intentional. Kailangan maging intentional. Doon ka makapakinig ka at matanggap mo ang mensahe na ating Panginoon. Na pumunta ka dito sa lugar na ito na hindi lang dahil Sunday routine. Ay, kailangan ako magpunta. Ay, kailangan ko mag-usher eh. Kailangan ko umawit. Hindi po. Kailangan meron kang laging inaasahan sa ating Panginoon. Amen. Bawat pagdalo po natin sa bawat umaga ng linggong ito, meron tayong inaasahan ng pagkilos ng ating Panginoon. Amen. Basahin po natin, balikan natin. Anong sabi? John 15. Pakita po natin sa John 15. I am the true vine and my Father is the gardener. Ayan. Sino po nagsasalita dito? Si Jesus. Amen. Si Jesus. Uy, parang teacher. I am the vine and my Father is the gardener. So who is the vine? Jesus. Who is God the Father? He is the gardener. Next po, anong sabi? He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. Amen? Anong sabi po dyan? Pinuputol yung hindi namumunga. Amen? Pero ang sabi, but that branch that bear fruit, He prunes. Ano ba ibig sabihin ng pruning? Amen? Di ba inaalis para alisin yung mga pangit na sanga or yung dried na sanga para mas mamunga palalo. Ano po? Meron something that will be cut off from you.
Amen? Intindihan po natin. So that is pruning. So sabi dyan, para mas maging mabunga. Next po. So you are already clean because of the word I have spoken to you. Ang ganda po ng sinabi ni Jesus dito. You are already clean. Malinis ka na, kapatid. Huwag mo na kasing laging sasabihin na, Panginoon, makasalanan ako. Panginoon, mahina ako. Panginoon, hindi ako karapat-dapat sa kaharian mo. Anong sabi natin, Panginoon? You are already clean because of the word that I have spoken unto you. Amen. Kaya kailangan meron kang salita ng Diyos na daladala sa paggising mo pa lamang sa umaga. Lord, salamat po sa iyong mga salita na ako po ay iyong pinalakas. Amen. Ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang aming katuwiran, Panginoon. Ikaw ang aming karunungan, O God. At ito po ang magpapalinis po sa atin. Amen. Amen. Naniniwala ka ba? Nanilinis ka na ng ating Panginoon. You are already clean. Ito po'y buhat sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. You are already clean. Wala ka pang ginagawa, malinis ka na. Amen. Hindi ka pa nag-e-effort. Malinis ka na. Ay, minsan sa bahay, bago natin malinis ang ating bahay, talagang todo effort, tulo-tulo na yung mga pawis mo, map-map ka pa dyan, walis-walis dito. Bago mo malinis yan, buong bahay na yan. Diba? Para maramdaman mo, mabango ulit yung tahanan mo, makita mo na malinis ulit yung sahig. Pero anong sabi natin, Panginoon? You are already clean because of the word that I have spoken unto you. Anong kailangan natin? The Word of God. And who is the Word? That is Jesus. Amen. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sabi sa John 1:1, who is Jesus? He is the Word. Kaya paano mo makakausap sa ating Panginoong Hesus? Basahin, pag-aralan natin ang salita ng ating Panginoon. Amen. Minsan nagiging katanungan natin yun, paano kita makakausap, Lord? Through my word. And that is Jesus Christ. Uso pa ba ngayon na nagdadala ng Biblia? Meron pa minsan, dati, pakapala ng Biblia. Diba, Sister Monica? Noon talaga pabigatan yan eh. Pagandahan pa yun nung lagayan ng Bible. Ano po yung cover niyan? Sa ano pa yan binibili? Saan nga po yung Philippine Christian Bookstore. Pakapala ng Biblia noon eh. Ngayon, pakapala ng mukha. Pakapala ng Biblia eh. Ngayon, cellphone lang, okay na, di ba? Pero natawa kayo sa pakapala ng mukha. Wala dito noon, wala sa biyaya ng Diyos yun. Amen. Sa atin, ang kumakapal po sa atin ay bulsa natin dahil pinagpapala tayo ng ating Panginoon. Amen. Amen. Ngayon, cellphone lang. Ayan, cellphone. Nandito yung Bible ko, Sister Jen eh. Yes, maganda yan. Yung nasa notebook, yung salita ng Diyos, maganda din yan. Hina-highlight ko pa yan, Sister Jen. Yung salita ng ating Panginoon. Yung notebook ko, punong-puno na. Ang dami ko notebook. Sa bahay, Sister Jen, puro yung salita ng Diyos. Lahat ng mga napakinggan ko sa ating Panginoon. Maganda po yun. Pero ang tanong, may bunga na ba? Amen. May bunga na ba? Namunga na ba yung mga notebook mo? Tingnan nyo nga po. Pag uwi nyo, baka may apple o may mangga sa loob. Namunga na ba? Amen? Literal namunga na kaya yung salita ng Diyos? Baka kasi, inilagay mo lang sa notebook, hindi mo itinanim. Amen? Bakit mamumunga ang isang buto? Paano namumunga ang isang buto? Sa pamamagitan ng pagtatanim. Amen. Tama ba ang pinagtaniman ng buto upang masabi ko na ako ay namunga na? Amen. Ayan. Ano nga yung mga mahilig magtanim dito? Amen. Ewan ko po yung tinanim ni Brother Harney na sili sa bahay, hindi namunga eh. Pero yung kalamansing tinanim ni Brother Arla, namunga. Ibig sabihin, kapag tama ang nagtanim at tama ang tinamnan, ito'y mamumunga. Amen? Kapag kagustuhan mo, alam niyo yung kapag suko ka, alam mong wala kang kakayanan sa ating Panginoon. Anong sabi? Our Father is the gardener. Amen? So, ibig sabihin pala,
Ang Diyos ang siyang hardinero. Anong ginagawa ng hardinero? He waters the plant. Siya ang nagdidilig. Amen? Siya din po ang nagtatanggal nung hindi tama po sa atin. Kaya huwag kang magagalit sa Diyos kapag inalis niya yung mga taong hindi tama para sa iyo. Because God is pruning you. Amen? Huwag kang magtatampo sa ating Panginoon kapag inalis ka doon sa trabaho na dating gustong-gusto mo, pero inalis ka ng Panginoon dahil merong magandang plano ang Diyos para sa iyo. Inaalis lamang ng Panginoon yung mga hindi tama para ikaw ay mas lalong mamunga. Amen? Sa harapan ng ating Panginoon. Inaalis lamang ng Diyos yung mga kaibigan mo noon, nakasession mo sa mga malalamig. Ngayon, doon ka na isasama sa mga nagiinuman ng may init sa likuran. Amen? Doon ka ilalagay ng mga Panginoon, doon sa group of people na magpapalakas sa iyo. Amen? Mainit-init pa yan, napaso-paso pa yan habang umiinom sa likuran. So, alisin ka doon sa kumpulan ng mga kalalakihan na umiinom ng malalamig. At dadahin ka sa kumpulan ng mga kalalakihan na umiinom ng mainit sa likuran. Palakpakan nyo nga po. Sasabihin na naman, lagot yan sa akin si Sister Jen mamaya. Dapat hindi na pinagturo yan. Dapat pinagpaheli na lang ng baby yan eh. Amen. Inaalis ng Diyos yung hindi tama para ikaw ay mas lalong mabunga, maging mas maganda, mas mabango, mas masarap. Amen. Ang bunga at ito po ay magiging impluwensya sa iba. Amen. Amen. Kailangan merong influence. Amen. Kailangan nakaka-apekto ka, tama po ba? Nakaka-apekto ka sa ibang tao. Yung bunga mo, kapag kinain niya, sarap. Hindi yung asim. Minsan kasi, ang bunga ay hinog sa pilit. Ano po ba ang lasa ng hinog sa pilit? Sister Monique, mapakla. Ano pa? Mahas. Ano po, Sister Jane? Bansot. Bansot. Diba? Tama, hindi fully grown. Di ba po? Hindi fully grown. Maliit. Ano pa po? Maasim. Hindi kaaya-aya ang lasa. Kaya tingnan nyo nga yung katabi nyo kung hinog sa pilit. Maasim ba o maganda? Mukhang masarap. Mukhang masarap. Yummy! Yeah, yummy. Amen. Because, alam nyo, itong generation na to, napakaraming pagpipilian ng mga kabataan. Yung henerasyon nila, napakadali para sa kanila din na maramdaman nila na sila po ay tagumpay. Bakit? Ano ibig sabihin ng Sister Jen? Minsan, sa Facebook, it is natural. Kasi may kumikita naman talaga dito. Kapag marami kang likes, marami kang views, marami kang followers, feeling mo successful ka na noon. Diba? Feeling mo namunga ka na, ang ganda kasi nung videong pinost ko, kaya kumita ako. It's good. Wala pong problema doon. Kung kaya ng kaparaanan ng Diyos, para ikaw ay kumita, wala pong masama doon. Pero kapag ang lagi mo lang hinahangad ay yung applause ng tao, yung mga nagla-like lamang sa'yo, yung mga nag-heart sa'yo, yung mga nanonood sa mga ginagawa mo, ito po'y baka nandun sa kapahamakan. Amen? Kaya lagi po nating babantayan po ang ating sarili. Marami pong kaparaanan ng kaaway para po tayo malinlang. Amen? Marami pong kaparaanan ng kaaway para ikaw ay masira. Amen? Kahit po talaga, sa totoo naman po talaga, kahit mga lola po kayo nagtitiktok, may mga binyan group of lolas dito, nakikita niyo ba yun? Yung 4 na lola na taga-Binya, sumasayaw sa City Hall, sa palengke. Hinahanap ko si Sister Monique. Hindi, wala pa na, wala. Safe. Wala taga-biyaya ng Diyos. 4 o 5 lola yata yun eh. Tingnan ko, si Sister Lerma, baka ka nandun Hindi, wala. Ano po, mga taga-Binyan yun eh. Pero wala pong masama doon. Ayun po yung kaligayahan din naman po. At ito po yung nakakatulong din sa kanila. Binabayaran po sila ni Lolo Meta.
At talaga po, pinagpapala po sila nating Panginoon doon. Huwag lang po lagi nating titignan. Dahil magiging pahamak po doon, kapahamakan doon, kapag tinignan at tinaas na po natin ang ating sarili. Amen? Dahil, lagi kong sinasabi, this generation is a selfie generation. Lagi pong tayo ang magaling, tayo ang maganda. Di ba minsan nai-scam yung mga nakikipag-date eh. Filtered pala yung picture nung nagkita nung ano. Ikaw ba talaga yan? Hindi pala eh. No? Kasi maganda sa picture. Oh. Siyempre, send ka ng picture. Ganda-ganda. Kinis-kinis. Ano nagkita? Anyari. Diba? Kaya mag-ingat sa mga pinopost po natin. Dapat totoo. Sabihin mo sa katabi mo, dapat totoo ha. Totoo. Totoo na maligaya ka. Totoo na pinagpala ka. Amen. Minsan kasi ginagamit natin ang social media para maalis yung ating para matakpan ang ating kalungkutan. Gamitin mo ang salita ng Diyos para maalis ang kalungkutan, para maalis ang kahirapan, para maalis yung tinatawag na, yung sa mga kabataan ngayon, yung depression. Amen. Huwag mong gagamitin ang social media. Ay, mapapahamak ka po talaga. Kaya ang gamitin po natin ang salita ng ating Panginoon. If you abide in Him, He will abide in you and you will become fruitful. Ikaw ay mamumunga. Amen. Amen. Chinek nyo na yung Facebook nyo. I-hide ko kay Sister Jen. Baka makita. Amen. Huwag ganon. Sabi ko po sa inyo, uli, basta ang post mo, totoo, tapat, dahil yun magbibigay sa iyo ng kaligayahan at kagalakan buhat sa ating Panginoon. Palakpakan nga po natin na ating Diyos. Amen. Amen. Sometimes, ito naman po, fruitful ka. Maalab ka sa ating Panginoon. Ako lagi ang ma-attend ng morning prayer. Maalab ako. Akong nauuna dito. Ako din na nagsasara. Ako nagbubukas. Ako na rin nagsara ng buong Morales. Ayan. Maalab ka sa ating Panginoon. Ako na po ang laging dumadalo pag Wednesday. Lagi na lang ako ang nauuna, Sister Jen. Sa pag midweek service, ako lang lagi. Maalab po ako, Sister Jen. Kapag linggo, may live. Ako lang po ang nagsishare. Yung iba hindi nagsishare. Maalab po ako, Sister Jen. There is a difference being fired up and being fruitful. Because the fire, it is only temporary. Naunawaan natin? Ang pagiging maalab, salamat sa Diyos dahil nandun ka sa oras, sa sandali na ikaw ay maalab at tinawag na ng ating Panginoon. Amen? Kaya habang maalab ka, patuloy kang magpuri at kailangan ikaw ay mamunga. Amen? Hindi pwedeng maalab lang. Pero pag tinanong, nasaan ang bunga? Nasunog sa sobrang kaalaban. Amen? Nasaan ang bunga? Wala pa po, pinagpe-pray pa po na. That's good. Mag-pray po tayo. That's good, maging maalab po tayo. May kwento po, di ba si Jonah? Si Jonah, maalab po siya. Tagasunod siya na ating Panginoon Diyos. Kaya nga po siya inuutosan ng Diyos. Dahil alam ng Diyos, ano ko to, alagad ko to, utusan kita. Punta ka sa Nineveh. Sabihan mo doon na sisirain ko na Nineveh, kailangan silang humingi ng tawad. Ayaw ni Jonah. Tama po, si Jonah nga po yun. Tama na, baka iba mo sabi ko. Si Jonah, maalab siya, tagasunod na ating Diyos. Amen? Pero nasa ng bunga? Ayaw niya nga maligtas yung mga taga Nineveh. Hindi siya compassionate dun sa mga taong nandoon. Naranasan niya ang pagkilos ng Diyos. Nung siya'y pinatapon ng Diyos, dahil hindi siya, tumakas siya sa ating Panginoon, sa kanyang iniutos ng Diyos sa kanya. Diba? Kung hindi mabuti ang Diyos, kung hindi kumilos ang ating Panginoon, pwede na siyang mamatay sa dagat nung tinapon siya sa dagat. Pero nung kumilos ang Diyos at naghimala ang Diyos, anong nangyari? Kinain siya ng malaking isda. Kayo nga po, magpakain sa malaking isda. It could happen if God permits. Amen? If God permits, pwede pong mangyari yon sa ating kapanahunan. Pero nung panahon ni Jonah, kinain siya ng malaking isda.
So nakaranas siya ng pagpapala. Nandun siya sa panahon that he is fired up at nararanasan niya ang mga miracles ng ating Panginoon. But nung siya inutusan, nung niligtas na ng ating Panginoon, nung naisalba na ang buong Nineveh, nagalit pa nga si Jonah, di ba? Hindi siya nagpasalamat sa Jonah. Bakit mo pa rin niligtas siya? Antitigas nga ng mga ulo niya. Hindi nga yan mga nagbabasa ng Biblia. Hindi nga yan na-attend ng Women's Fellowship. Umattend po mamaya ng Women's Fellowship. Ano po? Lord, bakit niligtas mo yung mga yan? Diba? Si Jonah na disipulo at kaalagad at inutusan natin Panginoon, na marunong magtiwala sa Diyos, na nanalangin sa ating Panginoon, maalab sa ating Panginoon, pero nasa ng bunga? Wala. Walang pag-ibig. Amen? Anong sabi? Ano ba yung fruit of the Holy Spirit? Di ba sa Galatians 5? Tingnan nga po natin. In Galatians 5, anong sabi doon? Fruit of the Spirit. Nandito po ba yun? Galatians 5. Tingnan po natin. The fruit of the Spirit. Siyam po yun. Ang alam ko, siyam. Tama po. Nailagay ko po ba yun? Sorry. 5:22-23. Ayan. Sabi po doon, what is the fruit of the Spirit? What is the fruit of the Spirit? Bakit ganoon, Sister Jen? Mali yung English. Fruit lang. Ang dami niyan. Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, and faith. Amen? What is the fruit? Hindi po nagkamali sa grammar ng ating Panginoon. Tama po yan. Isa lamang po ang bunga. Sapagkat hindi pa pwedeng meron ka lamang love, pero wala kang joy. Hindi pa pwedeng meron kang lamang joy, pero wala kang love. Amen? Hindi pa pwedeng may goodness ka lamang, pero wala kang pag-ibig. Kaya lahat po yan, everything will follow. Kapag nagkaroon ka ng pag-ibig, kapag meron kang bunga ng banal na spirito, everything will follow. Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, and faith. Amen? Amen? Naniniwala po tayo. Okay po yun, naniniwala ako sa mga salita ng ating Panginoon. Pero ang tanong, namumunga ka ba dun sa salita ng ating Panginoon? Amen. Do not just chase. Huwag mo lamang habulin. Gusto ko lamang magkaroon ng long suffering. Ayan yung kailangan ko ngayon. Sister Jen, long suffering. Amen. Ayan ang pinakakailangan ko ngayon, BP. Yung mahabang pasensya. Hindi pa pwedeng ganon. Kailangan, ang lagi po nating dalangin, mamunga tayo ng pag-ibig. Amen. Kagalakan, kapayapaan. Amen. Ano pa ang long suffering? Mahabang pasensya. Opo. Gentleness, kaamuan, goodness, kabutihan, at faith. Pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon. Naunawaan po ba natin? Do we follow? Amen? Ito, naalala ko tuloy yung do we follow. Meron akong professor nung college. Lagi niya kaming tinatanong. Pag nagturo siya, sabi niya, do you follow? Maganda boses doon, pang DJ. Do you follow? Yung talagang, sa ganda ng boses niya, pero walang makasagot. Kasi ang hirap ng tinuturo. Puro ba naman circuit? Saan i-connect dito, ganyan, point A, point B. Ayan. Sabi nung professor ko, do you follow? Walang sumasagot. Parang kailangan pa yatang makuryente kayo bago kayo sumagot. Kasi nasa electrical engineering po ang course ko. So kailangan daw kami makuryente bago kami mapasagot. Baka kayo, kailangan nyo pa ang boses ng Panginoon. Sasabihin sa inyo, Jasmine, do you follow? Miss, baka biglang balikwas ka sa kinaupan mo. Ay, Lord, ikaw pala yan. Lord, huwag mo na akong kukunin. Diba? Bigla ka natakot sa boss ng ating Panginoon. Lord, huwag mo na akong kukunin. Hindi pa puligtas sa akin buong sambahayan. Kaya anong sabi ng Diyos? Di bumangon ka at maging mabunga ka. Ipahayag mo ang katotohanan. Ipahayag mo ang kaligtasan. Ipahayag mo ang buhay na salita ng ating Panginoon para hindi ka magdadalawang isip kapag sinabi ng Diyos, today is your time. Matakot ka Lord, hindi pa ako ready. Dapat maging ready ka. Hindi, Lord, ready pala ako. Pero yung family ko hindi pa ready. Ready mo na sila. Amen. Lord, wait na lang natin ng rapture. Nasabi ng Lord, kasama ka ba doon? Sure ka ba? Kasama ka sa rapture. Diba? Kailangan
nauunawaan natin ang salita ng ating Panginoon. Ready tayo. Amen. God, binigay na lahat ng Diyos sa atin, mga kapatid. Binigyan na nga tayo ng armor of God eh. Mga baluti, pinagkaloob na rin ng Diyos. Yung bunga ng Espiritu, pinagkaloob na rin ng Diyos. Ano pang hihingi natin? Ano pa? Ano pang hinihintay nyo? Para sumunod sa ating Panginoon. Para mamunga tayo. Alam mo, napakaganda ng feeding program na yun. To some, baka sabihin ng iba, o baka wala naman taga dito yun. Sasabihin nila, ay, may feeding program pa, ano mapapalaan yan? Diba? Siyempre kakain lang yung mga yan, gutom yan eh, pagkatapos uuwi na. Walang mangyayari dyan sa feeding program na yan. Eh ikaw, nakaranas ka ng himala ng Diyos, bakit hindi mo maibahagi yung himala ng Diyos sa ibang tao? Amen? Sa pamamagitan ng mga ganong gawain, ikaw ay mamumunga, ikaw ay namumunga at ginagamit ka ng Diyos bilang bunga sa kapwa po natin. Amen? Hindi man natin sila kilala. More than 150 kasama po ang mga bata. Hindi man namin sila kilala. Hindi man namin nakuha lahat ng contact number nila. But nung kami po'y nagtanim, when we sow the seed, God will water the seed. Amen? Hindi namin alam kung anong magiging buhay nila after nilang kumain ng lugaw, after nilang uminom ng tubig, after nilang mapag-pray ni Brother Angelo. Palakpakan nga po natin ang Diyos sa buhay ni Brother Angelo. Lumevel up eh. Ano po? Talaga namang nagpapatanggap na, nagpipreach na sa basketball court ng Platero. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen? Amen. Nandun ang bunga. Yan ang tinatawag na mabunga. Amen. Hindi lang basta maalab. Kailangan namumunga ka. Amen. Sabi ko, Brad, praise God. Sabi niya, o nga, Sister Jen, medyo kinakabahan ako, pero salamat sa Panginoon. Amen. Lagi po nating i-desire na magamit ka ang iyong buhay na makapagligtas kahit isang kaluluwa, kapatid. Be fruitful. Huwag mong solohin yung pinagkakaloob sa iyo ng ating Panginoon. Ibahagi mo ito sa iba. Amen? Ito sa more than 150 na yun. Bahala na ang Diyos. Sasabihin na, Lord, we've done our part. Ginawa po namin na aming part, Panginoon. Please do your part, Lord. Sasabihin ng Panginoon, walang problema. I am the gardener. I will prune them. I will water them. I will cultivate them. Amen? I will give them fertilizer para sila ay mas tumubo ng malusog na malusog. At hindi po natin mamaya, hindi natin mamamalayan yung isa, dalawa, tatlo, dun sa lahat ng mga kumain na yon, nandito kasama na po natin. Isang araw kasama na po natin sila sa harap ng ating Panginoon. Amen? Huwag kang manghihinayang sapagkat sa bawat gawain ng Diyos ang mapaparangalan. Amen? Huwag kang manghihinayang sa oras na pinagkaloob mo, sa perang ipinagkaloob mo, sa init na ay hindi, mahangin naman doon eh. Kaya masarap po doon. At nakatikim din kami ng lugaw. Ano po? With egg. Special. Salamat po sa buhay ni Brother Ben. Napakasarap po. Ayan, sila Tita Early sa kanila puntahan. Napakasarap daw po. Maraming nagpapatotoo kasi kakwentuhan namin si Tita Cora. Lahat daw nang dumaan sa kanya. Siguro in-interview ni Tita Cora. Kumusta lugaw doon? Masarap. May egg. Napakasarap daw po. Totoo po yun, Brother Ben. Ayan. Napakasarap po. Hindi lang po sila basta nasatisfy spiritually dahil sila po tumanggap sa ating Panginoon. Sila din po nasatisfy physically. Amen. At ayun ang masarap na patotoo buhat sa ating Panginoon. Diba? Yung sila po ay laging nakangiti. Nung pagkatapos po silang kausapin, nakangiti sila eh. Ano po? Yan, lahat, palakpakan nga po natin yung mga nakasama po din namin noon natin sa pangunguna din po ng ating Pastor King, nila Sister Aren. Salamat po sa kanilang buhay. Salamat po sa lahat ng mga nakasama po natin. Hindi po matatapos doon. Marami po tayong gawain. We have to go out. Kailangan nating lumabas, mga kapatid. Mamaya po sa topic natin sa Women's Fellowship, we are the salt and the light. Kailangan nating lumabas. Amen? Para maging asin at ilaw ka, hindi pa pwedeng you are
only contained in one jar. Ang asin, hindi mo yan ma-experience kapag hindi yan binudbod. Kaya kayo, magpabudbod kayo. Lumabas tayo. Amen? Sapagkat nandun ang tunay na katagumpayan at tunay na misyon na iniatang sa ating Panginoon. Na tayo po'y lumabas, ipahayag po natin ang mabuting balita at marami pa po ang hindi po nakakakilala, nakakaranas ng kaligtasan buhat sa ating Panginoon. Amen? Amen po ba? Okay po ba yun sa inyo? Amen? Para kayo nagugulat, kailangan ko palang lumabas. Ayan, sumama po kayo. Kung may pagkakataon po, maging kabahagi po tayo sa ganito pong gawain. Amen? Amen. Next po, sabi po dyan, I am the vine. So Jesus is talking. Si Jesus yung nagsasalita doon. You are already clean. Remain in me. Abide in His love, in His word, and keep the faith. Ano ba ibig sabihin ng abide? Magiging, po tayo, maghugpong, sa ating pong Panginoon. And how to abide in Him? Paano ka ba magiging, nanatiling nakakonect dun sa ating Panginoon? Through our faith. Alam na po natin yan. Alam na nga po natin meaning ng faith. Anong yung faith? Faith is the substance of things we hope for and the evidence of things that are unseen. And ano pang sabi? Sa Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please God. So napakahalaga ng ating pananalig sa ating Panginoon. Amen. May isang tagpo si Sarah. Sabi po sa Hebrews 11, verse 12, ayan po. Hebrews 11, verse 12. Or 11:11 pala, sorry. Ayan. And by faith, dito po kasi sa Hebrews, dyan po inilahad o inilathala ang lahat ng mga taong may pananampalataya. Men with faith. Abraham, Enoch, ayan. Si Noah, nandyan po yan. So sa verse 11, ang sabi dyan, by faith, even Sarah, kilala po natin si Sarah. Yung munting prinsesa, hindi yun, yung kapitbahay niyo. Who was past childbearing. Ibig sabihin, hindi magkaanak. Was enabled to bear children because she considered him faithful. Ayan, ang sabi, was enabled to bear children. So, ibig sabihin pala, kahit wala ka ng pag-asa, pero kapag nagtiwala ka sa ating Panginoon, He is our blessed hope. Amen. Kapag wala ka ng pag-asa, wala nang natitirang paraan ang iyong sarili sa bawat pagsubok na yung pinagdaraanan, marami pang kaparaanan ng Diyos para ikaw ay matugon. Amen. So si Sarah, nabuntis po ba siya? Yes. Ang anak niya ay si Isaac. 25 years naghintay si Sarah bago siya nabuntis. Amen. Anong sabi? She considered him faithful. Sino yung him? That is God. She considered him faithful who had made the promise. So naniwala si Sarah. Actually, nung una, tumawa lang si Sarah di ba? Tumawa ka, sabi, ba't gano'n? Parang, di naman totoo yan na mabubuntis pa. Matanda na ako Ako nga, nabuntis. Kaya yung anak ko, Isaac pangalan. Kasi matanda na ako. Totoo po, Isaac po pangalan ni baby Ash. Ash Isaac. Ayan, kasi hindi ko alam, mabubuntis pa pala ako. Ayan, who made the promise? So, kailangan ng pananampalataya para mapangyari ang sinabi ng Diyos. Dahil kapag sinabi ng Diyos, gagawin niya to. Amen? Amen? Kapag sinabi ng Diyos, magkakaroon ng katugunan ito. Amen? Kapag sinabi ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang kikilos sa iyo. Amen? Amen? Sarah is a testimony of the faithfulness of God. Amen. Next po. Verse 12. And so from this one man, and he as good as dead. Ayan ito naman po. He as good as dead. It is the he referring to Abraham. Anong sabi? And so from this one man, who is Abraham, who is good as dead, came descendants as numerous as the stars in the sky. Anong ibig sabihin?
He is as good as dead. Ibig sabihin, he is weak. Wala nang mapapala. Wala nang mapapala dito sa taong to. He is as good as dead. He is weak. Kasi matanda na eh. Amen? Kaya ang Diyos, wag mong pagdadalawang isipan ang ating Panginoon na kaya niyang kumilos sa iyo. Dahil even though you are as good as dead, you can bear much fruit. Katulad ni Abraham, he is as good as dead, but he became the father of all nations. Amen? Sa kanya nagmula ang lahat ng lahi po ng sanlibutan. Amen? Siya'y pinili ng ating Panginoon because of the faith that Abraham had. Siya po'y pinili ng ating Panginoon. At hindi po malayong mangyari po sa atin yon. Amen? Kailangan lang po natin magtiwala, manampalataya dun sa salita and the one who gave the promise. Amen? Kailangan nating magtiwala, maniwala, dun meron Diyos na kayang gumawa. Anong sabi? Countless. Gusto po ba natin ng countless blessings? Amen? Gusto natin ng countless blessings na hindi magkakasya sa ating pong lalagyan. Ang ating mga pagpapala buhat sa ating Panginoon. Amen? At kayang gawin yan ng Diyos sa buhay mo. Kayang gawin yan ng Diyos ngayon. Naniniwala kayo? Because faith is now. Faith is today. Faith is already working in you because of Jesus Christ. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Hindi pwedeng naniniwala lang. Lagi ko pong paalala po yan sa inyo. Kailangan nagbubunga. Hindi pwedeng naniwala lang sa salita ng Diyos. Kailangan mamumunga ka sa salita ng ating Panginoon. Amen. God will be able to bless you beyond what we can think or imagine. And sabi sa Ephesians 3:20, now to Him who's able to do exceedingly abundantly above all what we ask or think according to the power that works in us. So ang sabi, God is able. Amen? God is able. Pero merong adjective o merong adverb, exceedingly. Higit pa, kayang-kayang gumawa ng Diyos, pero mas higit pa dun sa kaya nating isipin. Amen? Mas higit pa dun sa kaya mong ma-imagine na kayang gawin ng ating Panginoon. Amen? Kami po mag-asawa, hindi po namin inisip noon na kami makakatira sa isang exclusive subdivision na 2 ang guard, na from time to time, nagro-robing ang guard, na kahit hindi ka mag-lock ng gate, alam mong safe ka. Dahil anak ka ng ating Panginoon. Amen? Dahil pinagpala ka ng ating Panginoon. Amen? Alam mo, you are exclusive sa harapan ng Diyos. Alam mo that you are fearfully and wonderfully made by God. Amen? Kaya dapat, lagi kang mananalangin. Alam mo na sasagot ang ating Panginoon. Huwag kang magkakaroon ng, Lord, pag hindi mo to sinagot, ito yung plan ko. Huwag ganon. Ipagkatiwala po nating buo lahat sa ating Panginoon. Because He's able to do exceedingly, abundantly, above what we ask or think or even imagine. Amen? Napakabuti po ng Diyos. Kaya napakasarap mag-awitan kanina. Yung kabutihan mo kanina, napaawit tuloy si Sister Jen. Mga kababaihan, talagang sinadya ko yun para marinig niyo yung boses ko. Kasi alam nyo, lahat na ng ministry na ikutan ko, from children, youth, dance ministry, young adult, women's ministry. Yung music hindi pa yun. Ewan ko ba't di ako nire-recruit. Huwag nyo nang subukan. Ayan. Ang sarap umawit sa ating Panginoon. Amen? Kahit anong tinig mo, kahit anong, dahil wala po ako sa tono, Sister Jen, hindi mahalaga sa Diyos yung tono. Ang mahalaga yung tono ng puso mo. Hindi tono ng bibig ng boses mo. Ang mahalaga kung nakatono ba yan sa plano ng Diyos, kung nakatono ba yan sa pinapagawa sa iyo ng Diyos, kung nakatono ba yan doon sa purpose na pinagkaloob sa iyo ng ating Panginoon. Amen. Paano kung magiging tono, Sister Jen? Sumama ka doon sa nakatono. Di ba po? Totoo yun. Kapag minsan sa music, ito naman ay mga noon pa. Siyempre, pag merong hindi tama yung, di ba, Sister
Roxelle. Di ba alam nyo sa mga singers, parang out of tune siya. Di ba? Pero syempre, hindi nyo sasabihin, baka magalit. Parang out of tune siya. Pero kapag lagi nyong kasama, mapapatono na rin yan. Tatama na rin yan. No? Di ba? Sister Monica, si Dulce. Lahat ng mga kasama nito, naging Dulce Lahat gumaganon Sister Jasmine, dumudulce ka na rin ba? Di ba? Sister Monica, sino ba kasama mo lagi? Sister Rosil dati. Tita Rosil, shout out sa Canada. Dumulsin na rin yun, Tita Rosie, kasi lagi kayong kasama. Kaya kapag lagi mong kasama ang banal na spirito, lagi kang may kapayapaan, lagi kang may pag-ibig, laging may kagalakan, laging may kabutihan, at pananampalataya buhat sa ating Panginoon. Amen? Kung sino ang iyong laging kasama, mahahawa ka. Sino ang laging kasama, Sister Jen? Silang tatlo. Nahawa no? Lahat gumaganda Di ba? Lahat pinagpapala Amen. Kaya kung sino ang lagi mong kasama, sabi mo sa katabi mo, sino lagi mong kasama? Sino lagi mong kasama? Yung mga bilyonaryo ba sa Grow a Garden? Sino mga bilyonaryo na dito sa Grow a Garden? Yung mga anak ko hihintayin ng 10 o'clock, mami hanggang 10:10. May update. Sino nag-update kagabi? Puyat. Ayan. Kung yun nga, yung pasensya nila para makagrow a garden, kailangan may pasensya ka din para ikaw maging fruitful dun sa garden na ibinigay sa iyo ng ating Panginoon. Amen. Sapagkat hindi lang ikaw magtutoil, hindi lang ikaw maggagawa doon sapagkat meron kang katulong. Who is the Father? Who is the gardener of your own garden? Amen. Amen. Tahimik ang mga nag-grow a garden kagabi. Nagugulat ako sa mga anak ko Mami, millions na pinag-uusapan Billions na Ay Lord, mapangyari yan sa bangko namin. No, maging totoo yan. Diba? Kasi talaga naman yung effort nila para makabili ng seed. Ano po? Doon ni-effort nila pabili ng seed. Sa atin po, effortan din natin yung pagtatanim po ng mga binhi ng salita ng Diyos sa ating pamilya. Magsimula po tayo sa ating pamilya. Amen? And that is the truth. Bago ka lumabas, sariling pamilya mo muna. Amen? Bago mo yakagin si kumpare, asawa mo muna. Tahimik. Diba? Bago mo yakagin si kumpare, asawa mo muna. Bago mo yakagin yung mga kaibigan mo, mga kamadyong. Wala na nagmamadyong dito. Sister Jen. Yung wala na nga. Basta yung mga kasama mo dati, dito mo nadalhin. Pero unahin mo din yung mga kapatid mo, mga closest mo, yung the immediate family. Ayan. Amen, amen. Palakpakan po natin ang ating palakpak ng mga binago na ng ating Panginoon, mga palakpak ng mga nakaranas ng himala, pagpapala buhat sa ating Panginoon, palakpak ng mga nakaranas ng pagtutuwid din ng ating Panginoon. Amen! Yung mga naging mapagpakumbaba dahil sila'y tinuwid ng ating Diyos. Amen! Kahit ako po mismo talaga, masakit po kapag tinutuwid. Kasi nadadali yung pride natin, yung ego natin Amen! Pero ang sabi ng ating Panginoon, walang pagtutuwid na hindi masakit. Pero ito'y makakapagturo sa atin para mas lalo tayong tumatag. Amen. Amen. Kaya huwag ka magtatampo kapag tinuwid ka ng iyong katabi. Amen. Minsan, yung tayo mga Christian, tayo pa yung nagiging judgmental. Tama po. Tsaka minsan, yung mga preacher dito, nagiging judgmental po kami. Yung akala namin natutulog, nagpe-pray pala. Uy, ang dahil natutulog sa likod. Hindi, nagpe-pray po yun. Ay, sorry po, Lord. Naging judgmental ako. Judgmental. Uy, mga natutulog. Hindi po, nagpe-pray po yan, Sister Jen. Ayan. Yung mga nagkakapi sa likod, hindi, wala nagkakapi sa likod. Tinatry lang po nila kung mainit yung tubig. Kung gumagana ba yung water dispenser, Sister Jen. Okay naman po. Mainit. Amen. Minsan nagiging judgmental ang mga Kristiyano, no? Kaya ingatan po natin ang ating dila. Sapagkat sa dila natin, dyan po namumulaklak din. Amen. Yung ating mga salita, dyan kasi it gives life
And sometimes our words lead to death. Amen? Nakapagbigay buhay ang ating sinasabi at minsan nakapatay. Diba? Minsan, nalulungkot tayo, diba? Pag may nasabi tayo hindi tama sa ating pong mga katabi, mga kapatiran. Tsaka nandun yung conviction naman. Hihingi ka na lang ng sorry. Pag nakapagsabi ka ng hindi tama, sorry lang yan. Amen? Huwag mo nang isipin yung pride na yan. Sapagkat ang Diyos, pinatawad ka na sa lahat at libo-libo nating kasalanan. Amen. Hindi naman tayo sinumbatan ng Diyos eh. Binigay pa nga niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo eh. Para maranasan natin ang buhay na walang hanggan. Amen. Kaya kapag ikaw ay, sa tingin mo, nakasakit ka, humingi ka na lang ng tawad. At ikaw naman na nasaktan, patawarin mo na. Amen. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ang siyang magbubuklod po sa atin. Amen. At kapag napagbuklod tayo ng ating Panginoon, when we abide in Him because of His love, we will bear much fruit. Ang dami natin bunga, fruit salad na. Diba? Bunga ni Sister Wena. May mais ka ba dyan, Sister Wena? Mani. Ang sarap ang mani. Sister Angie, ang bunga niyan, watermelon. Kay Sister Jasmine, ang bunga, banana. Sister Roxelle, ang bunga ay, anong gusto mo? Ang bunga, Sister Mangga, Santol, kay Sister Monica. Diba? Yung gata pa, ginataang santol. Napakasarap kapag lahat po tayo namunga. May palakpakan nga po natin ng Diyos. Kapag pinagsama-sama po yung bunga natin, lahat mapagpapala, hindi lamang pong ating sarili, ang ating pamilya, ang ating kapitbahay, ang ating pong lahat na mapuntahan ng ating mga paa. Kapag pumunta ka dun sa restaurant na walang tao, nagkakaroon ng customer dahil sa iyo yun. Ginagamit ka ng Diyos para mapagpala sila sapagkat kasama mo ang ating Panginoon. Amen? At ikaw ay mabunga na. Sabihin mo, mabunga na ako. Parang iba yung rinig ko, mabunga nga ako. Parang iba yung narinig ko. Okay. Mabunga nga na ako, Sister Jen. Lalo na kapag makulit ang asawa ko. Diba? Mabunga. Huwag mabunga nga. Mabunga. Yeah. Very good. Plus 10. I teacher up. -5. Ayan. Nasa na po tayo? Ay, 12 na. Sorry na. So, nasa na tayo? So, para ka maging mabunga, kailangan mong alamin kung sino ka. Amen? Sino ka ba? Who are you? Who you are in God. Sino ka ba sa harapan ng ating Panginoon? Napakasimple in John 1:12. Ginagamit yan. Pag nagtuturo ng discipleship, dapat alam mo yan. Diba? Sa lahat ng mga tinuturuan ni Pastora Magda, John 1:12, alam niyo yun? Lagot kayo kay Pastora. Pag hindi, nanonood siya sa live. Hello po, Pastora. John 1:12. Anong sabi po doon? But as to many as did receive and welcome Him, He gave the right to become children of God. That is to those who believe in His name. Amen. Lahat ba dito anak na ng Diyos? Lahat dito tinanggap na ang ating Panginoon. Amen. Lahat dito nagtiwala, naniniwala sa salita at buhay na pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. And you are a son of God. Amen. We are the children of God. Dapat alam mong anak ka ng Diyos, may karapatan ka, may kapangyarihan ka sa kaharian ng ating Panginoon. Amen. Dapat alam mo na ikaw ay may kakayanang mamunga. You have the power to be fruitful because I am a child of God. Amen. Dahil ako'y anak ng ating Panginoon. Amen. Mabilis lang po. Anong sabi dito? Ayan. Una, kailangan alam mo kung sino ka. Pangalawa, you should be ready. Patapos na po tayo. Number 1, know who you are and whose you are. Kanino ka? Diba minsan, may kasabihan tayo kung ano ang puno, siya ang bunga. Yan, diba? Kung anong puno, siyang bunga. Natutuwa nga po kami ni Brother Harney sa aming mga anak. Yung 3 nag-aaral, si Ate AA, Vice President ng classroom. Dati, presidente siya. Napagod na daw siyang mag-presidente kaya nag-vice president. Si Zia, Vice President ng classroom, grade 4. Si Ate AA, grade 5. Si JH na grade 1, sabi niya, Mami, presidente ako ng classroom.
O, di ba? Bakit? Dahil kung ano ang puno, siya ang bunga ng bata ako. Lagi akong presidente. Sabi ko, Daddy, ikaw, ako, gusto ko din maging presidente, pero ayaw nila. But the anointing of leadership, nandun kay Brother Harney. Kaya nakuha ng aming mga anak. Amen? Kaya nakikita ng mga taong nakapaligid, kapag meron kang anointing of God, makikita ng mga taong nakapaligid sa iyo that you have that gift. Amen? Na meron kang gift na bigay at kaloob ng ating Panginoon. Minsan nakakapagod kapag mga anak puro active. Diba? Kailangan mo maging active din. Yung nanay kailangan maging active din. Sabi nga yung daddy nila, buti na lang ang nanay niyo, multi-purpose. Kailangan gumawa ng bahay, mami. O sige, gawa tayong bahay. Kailangan ng popsicle stick. Yung ginawa namin bahay, na isama pa sa exhibit, palakpakan natin ang ating Panginoon. Mami, kailangan namin sumayaw ng, Hello, Santa Rosa. Ano ba yan? Mami, gawan mo nga ng steps. Anak, ang bigat ko na. Kaya ako nagkasakit nung nakaraan eh. Nakabuo ako ng step ng Hello, Santa Rosa. Baka naman, Mayor. Amen. Ang nanay, maraming minsan nagiging nurse, nagiging doktor tayo, nagiging teacher, architect, lahat na kayang-kayang gawin ng nanay. Ang tatay, kaya din nilang gawin lahat yan. Amen. Amen. Kaya po, salamat kung ano ang puno, siyang bunga. Anong puno mo? Si Jesus. Saan ka nakakabit? Kay Jesus. Saan ka nakahugpong? Kay Jesus. Ano ba si Jesus? He is a champion. Ano ba si Jesus? He is si Jesus? Siya po ay mananagumpay. Kaya ikaw ay mananagumpay sapagkat kung ano ang puno, siya ang bunga. Amen? Amen? Kung ano ang puno, siya ang bunga. Tingnan nyo nga yung mga magtatatay at magnanay dito. Tingnan nyo nga yung puno nyo. Mami, parehas ba tayo? Ayan. Yung mga nanay at tatay, tingnan nyo yung bunga nyo. Alam nyo, huwag nyo sasabihin na kapag masama ugali na anak nyo, sasabihin nyo, mana yan sa tatay. Hindi. Mana sa inyong dalawa. Kasi kayong dalawa ang gumawa niya. Kombinasyon nyo yan eh. Diba? Kasi minsan unfair sa mga tatay. Pag masama ugali, sasabihin, mana sa tatay yan. Pero pag honor ang anak, mana sa nanay. Huwag ganun. Dapat lahat, mana-mana. Diba? Patas dapat. Kasi baka magtampo mga tatay. Parehas naman tayo dyan eh. Kombinasyon natin yan. Kapag matalino anak, mana sa atin. Kapag medyo pasaway, mana sa atin. Amen. Kaya kailangan magbago ka. Sabi mo katabi mo, magbago ka para magbago din ang anak mo. Amen. Para magbago din ang asawa mo, kailangan magbago ka. Amen. So be ready to undergo the process. 12 na, sorry na. So be ready to undergo the process. Ano ba yung mga proseso para ikaw ay mas maging mabunga? Number 1, the seed must be in the right environment. Amen. Tama naman po, no? Kapag masyadong mabato, yung pinaglagyan mo ng buto, hindi siya tutubo. Tama po. Amen. Katulad nung tinaniman dun sa amin, masyadong mabato yung dun sa ground, yung malunggay namatay kasi madaming bato. Ano po? Ayan. So pangalawa, so alam natin yan, you have to be in the right environment. Pangalawa, germination. Anong ibig sabihin ng germination? It is the process of developing. Amen? So find people who will guide you para ma-develop ang iyong relasyon sa ating Panginoon. Amen? Find those people na tutulungan ka para maging mas malapit ka pa sa relasyon mo sa ating Panginoon. Amen? Lalo na sa mga kabataan po natin dyan. Lagi pong una niyong iisipin kapag may pinagdaraanan kayo, contact niyo si Ate Arens, si Mamsi, yung mga si Sister Grace, Sister Ted, lahat yung mga nandito sa ating pong simbahan. Huwag agad kayong kumontak ng mga kaibigan nyo na parehas naman kayong puyat sa pagsa-cellphone. Sasabihin nyo, may mental health issue ako. Pinaghugas ka lang naman ng pinggan. Sabi nyo, napakahirap na pasubok ito. Sabi lang naman, di maghugas ka ng pinggan. Kasi puyat ako, Sister Jen. Tapos sasabihin mo, may family problem. Pinaghugas ng pinggan. Alam nyo po, nakakatawa. Pero this is a serious issue sa ating pong generation. Bantayan po natin ang ating mga kabataan, yung mga maliliit na bata, ingatan po natin, bantayan po natin sila. Lagi natin silang kausapin,
tanungin, paano yan, Sister Jay, yung mga matatanda na? Mas lalo natin silang kausapin. Ayan. Number 3, water the seed. Diba? Kapag may tinanim, kailangan mong diligan yan. And sino nagdidilig? Ang Diyos. Kaya kailangan natin ang Diyos. Amen. 4, fertilize. Kailangan natin ng pataba. Amen. Be with people. Ganun din. So, kailangan natin ng pataba. Be with people who has wisdom. Yung mga karunungan. Amen. Hindi yung mga tao sasabi, oo, mali. Pag nagkwento ka ng problema mo, oo, kasi ikaw naman bakit kasi pumasok-pasok ka pa sa ganyan Di ba may mga ganong tao, sisisihin ka pa, ilalaglag ka pa, imbis na encourage ka. So, alis ka doon sa mga ganong tao. Umalis ka at sumama ka doon sa mga taong magbibigay ng karunungan po sa atin. Amen. Number 5, need sunshine. Kailangan naman po talaga natin, ano ba yung sunshine sa Tagalog? Sinag ng araw. Kailangan po yan para mas lalong tumubo. Ano po? Ang ating mga buto. And who is that sunshine? That is Jesus and that is the Holy Spirit. Number 6, pruning. Ito sinabi ko na kanina. May dapat ialis po sa atin. Amen? Kung kailangan alisin ng konti yung pride mo, magpaalis ka, magpatawid ka na sa ating Panginoon. Amen? Kung kailangan alisin yung pagiging magagalitin mo, paalis na natin sa ating Diyos. Kung kailangan maalis yung pagiging matampuhin mo, paalis mo na sa ating Panginoon. Amen? So, number 7, time. So, time. It takes time to grow a seed. Totoo naman po yun. Amen? Kailangan natin ng mahabang panahon para po tumubo ang isang buto. Amen? So, we need to spend our time wisely din. Ano po, sa ating pong paghihintay. And lastly, patience. Patience. Minsan kasi gusto natin instant. Kapag nanalangin tayo, gusto natin instant answer from God. Maghintay ka muna. Because in waiting, there is blessing. Amen? Sa paghihintay po natin, doon tayo mas pagpapalain ng ating Panginoon. Sapagkat may inaayos ang Diyos sa atin, may inaayos ang Diyos dun sa mga taong paligid natin, may inaayos ang Diyos dun sa pamilya natin. At kapag when the time is right, anong sabi ng Diyos? I, the Lord, will make it happen. Amen, amen. Tayo nga po tayo in conclusion. Amen. Hallelujah, hallelujah. In Hosea 14, verse 5 to 6. Napakaganda po nito. In Hosea 14, verse 5 to 6. Anong sabi dyan? I will be like the dew to Israel. He will blossom like the lily. And he will take root like the cedars of Lebanon. Next po. His shoot will sprout, and his beauty will be like the olive tree, and his fragrance like the cedars of Lebanon. Ano ba yung dew? Balik po tayo doon. Ayan. It symbolizes, diretso na po natin. It symbolizes God's refreshing and life-giving presence. Amen? Ano ba yung Diyos? Hamog. Ano po? Kapag may mga hamog ng Diyos, kapag nandun ka sa presensya ng ating Panginoon, anong sabi ng Diyos? In His presence, there is fullness of joy. Amen. Kapag nasa presensya ka ng ating Panginoon, nandun ang kagalakan. Kapag nasa presensya ka ng ating Panginoon, nandun ang kapayapaan. Nandun ang kapahingahan kapag nasa presensya tayo ng ating Panginoon. Amen. Next po, anong sabi? The lily. It symbolizes or it represents beauty. Amen. Amen. Kapag nasa presensya na tayo ng ating Panginoon, tayo'y magiging lily. It is a kind of flower. But it symbolizes beauty. Magiging maganda ka at kaakit-akit ka sa harapan ng ating Panginoon. Magiging maganda ka at kaakit-akit ka sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga kumare, sa iyong kumpare, sa iyong pamilya. Magiging kaakit-akit po tayo kapag nanatili po tayo nasa presensya ng ating Panginoon. Amen. Next po. Cedars of Lebanon. Cedar is a kind of tree. Ito po isang uri ng puno. And it is known for their strength. Amen? Napakaganda no? Kapag nasa presensya tayo ng ating Panginoon,
mas magiging matibay tayo, mas magiging malakas tayo. Amen. Anong sabi ng ating Panginoon? It symbolizes stability. Walang makakapag-alis sa iyo, sa iyong posisyon. Amen? Sino ba nagposisyon sa atin? Sometimes, minsan kasi gusto natin, i-promote pa tayo ng Lord muna bago tayo kumilos. Sometimes, gusto natin yung posisyon na tinatawag pa natin bago tayo gumawa dun sa ubasan na ating Panginoon. Forget about the position. Huwag mo manghintayin na kailangan ko ilagay muna akong leader dito ng ushering para ako makipagkamayan sa kapatiran. No. Huwag mong hintayin na ilagay ka dun sa posisyon because God already positioned you in His kingdom. Amen? Inilagay ka na ng ating Panginoon sa Kanyang kaharian. Sabi ni Jesus, in my Father's house, there are many mansions. So many mansion. Hindi tayo magkakasya. Mamili ka kung saan ang gusto mong posisyon sapagkat lagi kang iniisip ng ating Panginoong Jesus. Amen. Amen. Forget about the position. Forget about the label of your name. But instead, think about the label, the name of Jesus in your life. Amen. Pinatatatag ka ng ating Panginoon. Amen. Next po. Spreading branches. It is the ability to extend God's blessing to others. When you are in the presence of God, when you abide in Jesus, when you abide in His Word, you will not only be blessed, but you will also be a blessing to others. Amen. God will extend your territories. Amen. Palalawakin ng Diyos ang iyong sinasakupan. Magiging pagpapala ka sa iba. Amen. Lalawak ang lahat na makakaranas ng pagpapala at pagtustos ng Diyos, hindi lamang sa iyong buhay, kundi sa iyong buong sambahayan. Amen. Generation over generation. Hanggang sa iyong kaapu-apuan, kung di pa man babalik ang ating Panginoon, mararanasan nila ang pagpapala. The extreme blessing. Hindi lang basta blessing Ito po ay rumaragas ang pagpapala. The overflowing blessing that comes from God. Amen. Yung hindi natin masukat. Hindi natin kayang sukatin. Amen. Ang pagpapala na buhat sa ating Panginoon. Next po. Olive tree. Yan. Again, when God gives dew dun sa ating mga seeds, sa ating mga buto, kapag ang Diyos ang siyang nagdilig, it symbolizes fruitfulness. You will become an olive tree. Amen. Kapag ang Diyos ang nagdilig, hindi mo na mararanasan ang pagkalanta. Kundi mararanasan mo na ang hitik na hitik sa bunga. Amen. Kaing na pagpapala. Amen. Umaapaw na pagpapala buhat sa ating Panginoon. Amen. Amen. Di ba, naranasan po ba natin sa natural, ang puno ng mangga, kapag may hinog na puno ng mangga, binabato ng mga bata pag gusto nila, di ba? Binabato yan ng mga kapitbahay nyo. Gusto mong babatoyin para lumaglag yung bunga. Kasi makita nila masarap. Kita nila, hinog na. Amen. Ganon din yung kaaway. Kapag alam ng kaaway na hitik ka na sa bunga, kapag alam ng kaaway na hinog ka na, babatuhin ka niya. But the owner, anong ginagawa? Di ba sa natural, ang ginagawa ng may-ari, paplastikan niya yung mangga. Tama? Pinaplastikan, binabalot para hindi mabato. Kapag ikaw ay binabato na ng kaaway dahil hinog ka na. Anong gagawin ng Diyos? Paplastikan ka niya, babalutin ka ng ating Panginoon, ng kanyang presensya, iingatan ka ng ating Diyos, poprotektahan ka ng ating Panginoon. Sasabihin ng Diyos, walang pwedeng umagaw nito sa akin sapagkat anak ko ito, mahal ko ito, at pagpapalain ko ito. Amen. Amen. Be fruitful, mga kapatid. Huwag kang uuwi na hindi mo naranasan ang kapahingahan sa ating Panginoon, ang kagalingan buhat sa ating Panginoon. Amen. Huwag kang uuwi na hindi mo naranasan ang katugunan. At huwag kang uuwi na hindi mo naunawaan ang mensahe ng Diyos ngayong umagang ito. Hallelujah, hallelujah. Sige nga po, purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Diyos. Salamat po,
Salamat po, napakabuti mo, O Diyos. Salamat, O God. Salamat that you are a Father who is the gardener. That you are our Father who waters us. That you are our Father who prunes us. Thank you, O God, that you cultivate us. Thank you, Father. And teach us, O God. Teach us to wait patiently, O God. Turuan mo kami, Panginoon, na maghintay. Sapagkat alam po namin, Panginoon, sa paghihintay, nandun po, Panginoon, ang iyong pagtutuwid. Sa paghihintay, nandun po ang paglago, Panginoon. Sa paghihintay, Panginoon, dun po namin mararanasan, Panginoon, ang mga himala mo, Panginoon. Sa paghihintay, Panginoon, dun po namin makikita ang kaayusan, Panginoon, na idinudulot ng iyong mga salita po sa akin, Panginoon. Pray unto God. Make it personal. Lumapit ka sa ating Panginoon. Huwag ka lang basta maniwala. Kundi ikaw ay maging mabunga sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Yes, oh God. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Holy Spirit. You are our wisdom. You are our comforter. You will lead us, oh God, to the right soil. You will lead us to the right environment. You will lead us to the right people. You will lead us to the right business. You will lead us to the right village, right subdivision, right people, and the right church. Ang tamang simbahan na naniniwala that we declare that God is alive in here. Yes, oh God. Yes, Jesus. Yes, Holy Spirit. You are our sunshine. Ikaw po ang aming pong liwanag, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang nagbibigay init po sa amin. Ikaw ang nagbibigay ng kaalaban po sa amin. Na magpatuloy, Panginoon. That we will never give up on you, Jesus. That we will never give up on our faith, Father God. That we will never give up on our family, on our spouses, on our children. We will never give up, oh God. Sapagkat kasama ka po namin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Katulad po, Panginoon, nung nakita po namin kanina, may isa pa pinalala sa akin. Si Sir Aaron, pakita nga po nung picture natin na may dot. Yan. Minsan, kaya hindi tayo maging mabunga. Sorry po, overtime na. Kaya hindi tayo maging mabunga. Ang tingin natin sa ating sarili, tama tayo. You are this dot. Feeling mo, dun sa group of friends mo, ikaw lang lagi yung tama. Feeling mo, dun sa mga kinapalooban mong samahan, ikaw lang lagi ang matalino at magaling. Eh, hindi tayo maging mabunga. Akala mo sila, puro sila mali. Pakita natin yung next, Sister Aaron. Pero hindi mo alam, may mas maputi pa pala sa'yo. May mas magaling pa pala sa'yo. May mas matalino pa sa'yo. And that is God. Amen? Akala mo ikaw maputi na dati. Hindi. Kapag wala ka sa ating Panginoon, akala mo ikaw ang magaling. Pero kapag nasa Diyos ka, merong Diyos na mas malaki, magpapakita ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kaya kailangan nating manatiling maging mapagpakumbaba sa ating Panginoon sapagkat sa Diyos lamang lahat ng gagaling. Ang lahat ng karunungan, ang lahat ng kalakasan, ang lahat ng katalinuhan po natin. Sa Diyos lamang nagbubuhat ang lahat ng mga kailangan na nutrients para lumago ang isang bulaklak, ang isang puno at mas maging mabunga, magkaroon ng masarap na bunga. Kaya sige nga po, palakpakan po natin, pasalamatan natin ang ating Panginoon. Lahat ng mga mabunga, sumigaw ng Amen! Amen! Hallelujah!